Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw buwan ng Nisan, 20 taon ng paghahari ni Artajerjes. Dinulutan ko siya ng kanyang inuming alak. Napansin niyang ako'y malungkot. Noon lamang niya ako nakitang gayon. Tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala kang sakit. Bakit ka ganyan?" Sinidlan ako ng takot. Gayon may sinabi ko sa hari, "Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak at sunog ang mga pintuan." "O ano ngayon ang ibig mo?" tanong ng hari. Tumawag ako sa Diyos at pagkatapos sinabi ko sa hari, "Kung pahihintulutan po ninyo ako kamahalan, nais kong umuwi sa Juda upang itayong muli ang binanggit kong lungsod." Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, "Gaanong katagal ka roon? Kailan ka babalik?" Nagtaning ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap akong bigyan na din ng mga liham para sa mga gobernador sa ibayo ng ilog upang paraanin ako patungong Juda. Sa aking pakiusap ay gumawa na rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan, upang bigyan ako ng kahoy na gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, ng pader ng lungsod at ng tahan ng aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ang salita ng Diyos. Kung ika'y aking lilimutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking lilimutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos nang sa amin ay lumupig, na aliwin namin sila ng matamis naming tinig tungkol sa Siyon yaong paksa niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking lilimutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin, kung ang bunga sa pagtugtog limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking lilimutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking lilimutin, wala na akong aawitin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Noong panahong iyon, samantalang naglalakad sina Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman ng isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano ibig sabihin ng pagsunod? Pagsunod. Maraming mga konteksto po yung pagsunod. 3 po yung naiisip ko. No? Yung isa ay talagang sinusundan yung kung sino yung nauuna sa kanya. Naalala ko yung picture ng isang pato, tapos yung kanyang mga anak sumusunod sa kanyang likod. Naalala ko yan kasi nangyari na rin sa amin ng mga kapatid ko at nasa harap namin yung aming nanay. Sinusundan.
Yung pangalawang kahulugan ng pagsunod ay sumusunod ka dito sa taong ito sapagkat tumitingala ka sa kanya. Napakaganda ng kanyang halimbawa, tapos sumusunod ka sa kanya. At yung pangatlo naman, yung isang nag-uutos na sumusunod ka rin sa kanya. Dahil nga nagbigay siya ng utos na ikaw ay tagasunod. Kaya kailangan magtrabaho. Pero higit sa lahat, kasama doon yung pagsunod kasi kilala mo na siya na nasa harapan mo ay iyong Panginoon at ikaw ay isang tagasunod. Simula pa nung linggo, tungkol na lahat ito sa pagsunod, yung ating pinagdinilayan, yung ibinibigay sa ating Ebanghelyo. At dito po sa ating pagbasa ngayon, ang daming inimbita ng Panginoong Jesucristo. Pero hindi sila lahat sumunod sa Kanya. Kung tutuusin, marami sanang mga tagasunod ng ating Panginoon. Pero meron siyang 12 apostles, meron din siyang 72 disciples. At ito, ng mga nabanggit dito, maaring hindi na susunod sa Kanya. Hindi na sumunod. At sa ating konteksto ngayon, baka matapos na rin yung buhay natin, hindi natin alam. Pero hindi pa talaga tayo nakasunod sa Diyos sapagkat ang sinusunod lang natin ay ang ating sarili. Siguro, ang aking mamumungkahi ay ganito. Tanungin talaga natin sa sarili natin kung gaano talaga natin kilala si Jesus. At para makilala natin si Jesus, kailangan tayong sumunod sa Kanya. Kilalanin natin si Jesus sa Kanyang mga tinuturo. Nakikita natin ito sa Biblia. Alam din natin yan, pag nagpupunta tayo sa simbahan, si Kristo ay nasa ating simbahan, sa pagiging simbahan po natin. Pangalawa, pag nakikilala na po natin si Kristo, naririnig po ba natin na nagtatawag si Kristo sa atin? Na sinasabi niya, sumunod ka sa akin. Hindi lang ang pagiging Kristiyano ay isang formula na kapag sinabing gumawa ka ng mabuti, umiwas ka sa masama, aakyat ka kaagad ng langit. Palagay ko hindi ganoon. Sapagkat ang Diyos na ito ay Diyos na nakikipag-usap. At ang parating ang sinasabi, sumunod ka sa akin. At ganoon nga ang ginawa ng mga apostol. Maaring sabihin natin, hindi ako makasunod kasi busy ako namin kung ginagawa. At wala tayong pinagkaiba dito sa ating Ebanghelyo. Pero kung sasabihin natin, ako man ay busy, pero saan pa ako pupunta sa aking buhay? Wala na ako ibang pupuntahan kundi sa iyo lamang. Tulungan mo akong sumunod sa iyo. At ikatlo, sumunod tayo sa Kanya dahil mahal natin siya. Kaya naman hindi tayo sumusunod kasi hindi naman talaga natin siya kilala. At paano natin mamahalin ang isang taong hindi natin kakilala? Pero kung alam natin ano man ang iutos siya sa atin ay para sa ating kabutihan, para sa kaligtasan ng mundo, at yun ang daan para mas makilala natin siya ng lubos, bakit hindi? Susunod na talaga tayo sa Kanya at tutuparin natin ang Kanyang mga pinag-uutos. Kaya halina, ito na ang paanyaya ng Diyos sa atin. Sumunod tayo sa Kanya ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. O Diyos, binigay niyo sa amin ang mga panahon dito sa lupang ibabaw upang kayo ay makilala, mahalin at paglingkuran. Humingi kami ng tawad kung nauubos ang oras namin sa aming sarili, sa aming pinakakabalahan, at ito ang naging aming Diyos-Diyosan. Tulungan niyo po kami maging tapat sa inyo, kilalanin kayo ng aming buong pag-iisip, buong puso, buong buhay. Mahalin namin kayo ng nararapat at sundin ang inyong kalooban. Nawa ito na ang ibig sabihin ng aming buhay sa mundong ito. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.